8 days na lang, Pasko na. Ngayong Kapaskuhan, hindi lang saya at regalo ang hatid namin, kundi mga negosyong kikita at paborito maging ng mga sikat. Kaya nood na, ito na ang sagot para kumita at lalong maging blooming ngayong Pasko. It's the time of the year again! Woohoo! Naghahanap ng kakaibang Christmas tree? May suggestion ako. Baka ito na ang sagot sa inyong magandang Pasko. Maliit lang yung pinupuhunan namin, mga 5,000 to 10,000. Kasi nagre-require kami ng down payment sa mga umu-order. Pumalo po siya ng 250 to 300,000. Yung buong Burman season po na yun. Pie-sabog ng mga savory pies, hatid ay kitang pie nalo. Malinamnam tsaka hindi tinipid. Kita nyo naman yung palaman niya. From top to bottom na crust masarap. Yung pinaka-puhunan lang namin, for ingredients lang talaga. Kasi meron naman kaming mga gamit sa bahay. 3,000 lang talaga yung nilabas namin na pera. Alamin ang sikreto ng mga artista para magmukhang fresh at blooming kahit busy sila. Yung pinakagusto ko dito yung mga fades nila. Pinakagusto ko rin yung consultation kasi sinasabi nila kung ano yung mas bagay sa face shape mo. Nahirapan akong maghanap ng barbero na makakagupit ng gusto kong gupit. Inaaral ko siya para ako magtuturo kung ano yung gusto kong mangyari. Sa proseso ng pag-aaral ko, na-inlove ako dun sa paggugupit. Lahat ng yan sa Pera Paraan! Dahil nanonood ka ngayon, ito na ang sign para magnegosyo ka at ito na rin ang panahon para kumita dahil Pasko na, negosyo pa. Pagpatak ng bare months, kaliwat kanan na ang paghahanda ng marami sa paparating na Pasko. Kinakarir ang mga dekorasyon, lalo na ang Christmas tree. It's the time of the year again! Woohoo! Hindi nagpapahuli dyan ang ilang celebrities tulad ni Sanya Lopez. Makikita na natin kung ano nga ba ang resulta ng Christmas tree namin. Layunin nyo na rin ang inyong mga Christmas tree dahil iba pa rin kapag may nakikita tayo dito. Gabi Garcia. So last year, we went for Paskong Pinoy theme. Second year, nag-pink tree tayo. Now, this is a romantic tree. Romantic 3? Romantic tree! Bebe ah! At Bea Alonso. Dahil talaga namang Christmas is in the air, kung decor at Christmas tree lang naman daw ang usapan, simple at kakaiba naman daw ang entry ng mga negosyanteng sina Faye at Ann. May bagong ina Christmas tree raw ang pinapauso ng pamilya na magpartner na Faye at Ann. Dahon is out dahil purong kahoy ang meron sila. Ang Tito Pogi's Woodworks po ay nag-offer ng iba't ibang mga wood projects. Gumagawa din ng mga bed frame, mga Christmas decors, and mga Christmas trees kapag ka-bare months po. Meron din yung mga candle holder. So, sinabay din namin yun para madagdagan nga po yung mga designs. Meron din silang iba't ibang sukat ng Christmas tree. Maging ang itsura ng mga ito, pwede ring iba-ibang disenyo. Yung Christmas tree natin, nag-start siya sa 2 feet hanggang 10 feet. Usually, ang order ng mga bumibili is yung usual na 6 feet, 6, 7, 8. Sabi nila, aesthetic daw, modern, and bago sa paningin nila, at saka madali daw i-decor, madali ding iligpit. After Christmas, ang ginagawa ng iba, lalagyan na ng mga halaman sa garden nila. Unang nakilala sina Faye at Ann sa binebenta nilang mga halaman. Nung pandemic talaga siya, ang ginagawa namin is mga pagbebenta ng mga halaman. May nag-order ng Christmas tree. So, ginaya po namin yung design na gusto niya ipagawa. Para mabuo ang kanilang mga produkto, ang kanilang makikisig at matityagang padre de pamilya na raw ang bahala. Si Nicanor na Tito Pogi number 1 at si Robert na Tito Pogi number 2. Nagkataon na walang trabaho yung tatay ko that time. Kaya in-offer namin sa kanya kung pwede siyang magtrabaho para sa amin. Siya yung gagawa. Noon naman po talaga, marunong na talaga siyang magkarpintero. Same po sa father po ni Ann. Sa kanya po talaga nagsimula kay Tito Pogi. Nang makagawa ng isang sample Christmas tree, nag-post sila online para ipakilala ang kanilang mga gawa. Dahil marami na nag-i-inquire, pinost na po namin siya. Kapag nag-start na yung bare months, doon lang talaga siya sobrang dumadami yung inquiries tsaka order. Pero whole year round,
May mga nagpapagawa ng hindi Christmas tree. Sinusukat muna ni Robert ang mga gagamiting paleta na kahoy. Gumagawa rin siya ng base para pagkakabitan ng layer ng mga kahoy. Para makuha ang hugis ng Christmas tree, naglalagay si Robert ng taling tansi para maging pattern. Kinikinis din niya ang mga kahoy para siguradong pulido ang mga materyales. Noong unang-una, doon kami nahirapan sa manpower. Yung challenge natin dito is yung lugar. Wala siya kasi sa labas ng kalsada. Since malaki yung item, so medyo nahirapan kami kung anong options yung pwede namin i-offer sa kanila. So kami lahat nagbubuhat ng mga paleta. Dahil tulong-tulong ang kanilang pamilya, matyaga nilang nabubuo ang bawat order. Matapos ang ilang sipat at pagbukpok, may wooden Christmas tree na. Kagandahan sa negosyong sinimula ni Faye at Ann, maliit na puhunan lang daw ang kanilang kinailangan. Maliit lang yung pinupuhunan namin kasi nagre-require kami ng down payment sa mga umu-order. So yun yung ginagawa ko para paikutin, pambili ng materyales. Siguro sa sariling pera, mga 5,000 to 10,000 po yun. Kaya may down payment din. Sinesecure din namin yung cancellation policy. So mahirap na kapag nagawa na yung item nila at saka bigla magbabago yung isip ng clients. Customized Christmas tree ang diskarte ng pamilya para mas makuha ang puso ng kanilang mga suki. Doon po sa design naman, nag-iiba-iba depende sa binibigay na design ng mga clients. Meron din pong mga bilog. Yun po yung isa po sa bago namin. Parang cake style pero Christmas village po yung nilalagay nila. Kaya ang kanilang Christmas tree talagang merry ang hatid tuwing bare months. Pumalo po siya ng 250 to 300,000 po. Yung buong bare month season po na yun. Sobrang laking bagay nung ginawa namin, hindi lang sa amin para sa pamilya talaga namin to. Total naman ay nagkalabasan na ng looks at lakas ang pamilya ni Tito Pogi. Hindi naman susuko ang mga tita na gaya ko. Ito kakaiba ko yung Christmas tree na ginagawa ni Tito Pogi. Ito po ay yari sa kahoy. Ito ay mga paluchina. Hindi ko akalain na pwede pala itong gawing Christmas tree. Tito Pogi, turuan mo na ako at ako gagawa. Ito po una po natin Ito gagawin. pinaka-base. Opo. Ganito po magaspang. Ginagamitan po namin ng liha yan. Anong? Ay, nangingil ako. Ayoko na, nangingil ako. Wow, yan. Parang DIY to, ha? Kayang-kaya nyo gawin sa bahay to. Lagay na natin ang ating mga Christmas tree. Ito maganda nito, ipapatong mo lang. Ayan, ang ganda naman ng Christmas tree. Ang maganda rito, matibay siya. Hindi siya masyadong magastos. Napaka-practical nito. Kahit tapos na nga Pasko, pwede bang nakatayo sa bahay nyo, di ba? Palitan nyo ng mga decor dito. O ha? Kung kaya ni Tito Pogi, kaya ko. Tiyak, kaya nyo rin. Maliban sa pagtutulungan, ito raw ang sekreto na nagpatibay sa negosyo ni Faye at Ann. Ang importante po dito yung communication Hindi lang po para sa amin ni Ann, pati po sa pamilya namin. Kasi kung hindi kami mag-uusap-usap para sa isang project, hindi po namin magagawa ng maayos lahat ng mga nakuha ng mga client namin. Kailangan matibay ang loob, masipag, and may tiyaga ka talaga. Araw-arawin mo lang yan, maging consistent ka. Ngayon, makita mo puro hirap, sacrifice ka talaga, and then eventually, yung fruit of labor mo, doon mo naman siya makukuha. Kapag sasapit ang Kapaskuhan, hindi lang paghahanda ang pwedeng pagkaabalahan. Dahil kung malikhain, matyaga at madiskarte, kahit ang simpleng kahoy, pwedeng pagsimulan ng bonggang kabuhayan. Susunod sa Pera Paraan. Sweet or savory, hindi na para maguluhan dahil may sagot na dyan. Ang init ha, at ang bango. Abangan mamaya. Pangarap niyo rin bang ma-achieve ang hairstyle ng mga sikat na personalidad? Achieve daw yan sa tulong ng isa namang celebrity barbero. Ang pwede nating matikmang pie, hindi na lang pizza, buko at egg pie dahil ang Cesar Sisters nakaisip ng bagong pakulo sa nakasanayan nating pie. Simple lang ang ingredients pero ang lasa, pinalo.
Sinisimulan muna sa paggawa ng filling o palaman. Magigisa muna ng sibuyas na puti. Saka ilalagay ang mushroom o kabute, patatas, at iba't ibang pampalasa. Para ma-achieve ang creamy taste ng pie, titimplahan ng creamy tomato sauce. Angat din ang lasa ng bell pepper na hindi tinitipid. Halu-haluin lang hanggang maluto ang lahat ng sahog. Kailangan palamigin muna ang palaman bago ilagay sa dough. Then, top it with cheese. Mas marami, mas masarap. Saka ipato ang top layer ng dough para makover ang pie. Isa lang ito sa oven sa loob ng 1 oras. And there you have it! Luto na ang creamy mushroom and potato pie. Ang negosyo ng Cesar siblings, nagsimula nang sumali sila sa Christmas Bazaar noong nakaraang taon. Nagkausap-usap na kami na, sige, join na tayo, try lang natin. Mostly talaga, nagustuhan talaga nila lahat yung pies. And then, doon na kami nakuha ng mga loyal customers namin. Since December yon, ang daming nag-order sa amin for Christmas, ganyan. So, mga ginamit na nila for potluck, for handaan. Yung pinaka-puhunan lang namin, for ingredients lang talaga. Kasi meron naman kaming mga gamit sa bahay. So, 3,000 lang talaga yung nilabas namin na pera. Dahil maganda ang pagtanggap ng mga unang nakatikim, itinuloy nila ang negosyo. Si Jay ang nakatoka sa cooking at baking, hobby na minana niya mula sa kanilang mami. Noon ay may catering business daw ang kanilang ina bago nag-migrate sa Canada kasama ng kanilang daddy at kuya. Kaya kahit tumigil na sa food business si mami, the legacy lives on, ika nga. Yung naging marketing strategy namin is through social media talaga. Nataon din kasi na yung isa naming sister, food content creator siya. So before kami mag-business, nagka-idea na kami sa kanya kung paano ba yung pagmamarket online. Susunod sa Pera Paraan. Ang never-ending innovation nila sa negosyo ang dahilan kaya ang kita paisabog din. In a month, kumikita naman kami ng 6 figures. Abangan mamaya! Pangarap niyo rin bang ma-achieve ang hairstyle ng mga sikat na personalidad? Achieve daw yan sa tulong ng isa namang celebrity barbero. Ang pwede pa nating matikmang pie, hindi na lang pizza, buko at egg pie dahil ang Cesar Sisters nakaisip ng bagong pakulo sa nakasanayan nating pie. Kaya mula December nung nakaraang taon, nagtuloy-tuloy na ang pag-asenso ng kanilang negosyo. Nitong Enero lang daw sila nagpagawa ng commissary o mas malaking lutuan. Eventually, nag-earn na kami from the business and lahat ng kinita din namin, unti-unti, nakakuha na kami ng freezer, tapos nagkaroon na rin kami nitong dedicated kitchen. So, mas smooth na yung flow ng business. Yung production namin, mas malaking batch na. Pagpasok naman ng Pebrero, kumuha na sila ng mga makakatuwang sa pagluluto at pag-aasikaso ng orders. Gumaan man ang trabaho, ang bawat isa may kanya-kanya pa ring toka. Kabisado namin yung kung saan magaling yung bawat isa. Ako yung nag-handle ng back office namin, tsaka accounting. Then sister ko, si Ate J, at tsaka yung isa pa naming sister, sila talaga yung baking. So, mahilig silang magluto, sila yung nag-R&D, sila nag-experiment kung ano yung mga bagong flavors na kailangan ilabas. And then yung other sister pa namin na food content creator, siya sa marketing. So yun, para talagang yung delegation ng tasks, parang for us na talaga kasi may kanya-kanya kaming mga strengths. Dahil hindi araw-araw Pasko, tuwing low season, may inilalabas silang bago. Tulad na lang ng pagpapakilala ng bagong variants ng savory pies. Bukod sa creamy mushroom and potato, meron na rin silang creamy chicken and potato at beef picadillo. Pati ang food vloggers, hindi na rin nagpahuli sa pagtikim ng kanilang mga savory pies. Yung crust, hindi siya matigas. From top to bottom na crust, masarap. Malinamnam kasi beef tsaka hindi tinipid. Kita nyo naman yung palaman nyo. Ang isang malaking pie na may sukat na 13 inches at para sa 8 katao, nagkakahalaga ng 1,399 pesos. Due to public demand, naglabas din sila ng mas maliliit na pies na pang 2 hanggang 3 tao. May size naman itong 7.5 inches na for sharing pa rin at good for 2 to 3 persons. Nung mga regular months, para
makabawi pa rin. Kasi may mga months talaga na mahina eh. Doon kami nagagawa ng mga promotion, tapos doon kami nagbo-boost para mas maraming ma-reach na potential na customers. Dito nila naisip ang paandar na 3 petite pies for only 1,499 pesos na may iba't ibang flavors. Iba-ibang variants ng savory pies nila. Meron din para naman sa dessert lovers. Ang pinagsamang brownie at cookie ginawa na ring pie, presenting their very own cookie pie and rookie pie. Chocolate chip cookie with pie crust on top ang cookie pie, habang triple chocolate brownie cookie with pie crust on top naman ang rookie pie. Nasa 499 pesos hanggang 549 pesos ang 4 na piraso nito. At 699 pesos to 749 pesos naman ang 6 pieces. May bagong product kami na ilo-launch soon, which is the cheese pocket pies. So, sa isang box, may 4 na cheese pocket pies. Yung price ng isang box, so 4 na cheese pocket pies na yun, it's 549. That's 4 flavors na yung laman. Ang never-ending innovation nila sa negosyo ang dahilan kaya ang kita paisabog din. In a month, kumikita naman kami ng 6 figures. Actually, lahat ng nakikita natin dito sa kitchen, lahat yun galing katas na ng pricing. At kung tatanungin daw sila kung paano ang hatian nila sa kita, huwag kayong mag-alala dahil hating kapatid din. Pero malaking porsyento pa rin ng kanilang monthly income, ibinabalik din sa negosyo para mas mapalago ito. Plano nila na makapagtayo ng physical store next year para mas marami pa ang maabot ng fighting. Sister Goals Yarn? Make sure na tama yung costing nyo. Kasi sa business talaga, kailangan sisiguraduhin nyo na kumikita kayo and hindi malulugi. Talagang magsipag. Pag mataas yung sales, magsipag. Kapag naman mababa yung sales, kasi hindi naman laging maraming benta, mas doblehin yung sipag. Kasi hindi din kusang lalapit yung customer sa inyo. Kailangan mong ilapit yung produkto mo sa kanila and believe in your product. Ang magkakapatid nagtutulungan kapag may problema, magkasama hanggang pagtanda, magkasosyo rin sa pag-abot ng mga pangarap. Susunod sa Pera Paraan. Pangarap niyo rin bang ma-achieve ang hairstyle ng mga sikat na personalidad? Achieve daw yan sa tulong ng isa namang celebrity barbero. Yeah, Sir James, may gagawin akong pelikula called Green Bones. Dapat mas malinis. Mas malinis na look. Ang action prince and modern hero look ni Roro Madrid. Ang good boy vibe ni Mavi Legaspi. Ang pang-model na arrive ni Daniel Matsunaga. O ang hot papa na aura ni Adrian Alandi. Pangarap niyo rin bang ma-achieve ang hairstyle ng mga sikat na personalidad? Achieve daw yan sa tulong ng isa namang celebrity barbero. Mapapogi points. Kailangan kasi na maganda yung projection mo sa patient na well-groomed ka at maayos. It also builds up sa confidence ng tao na kaya po nilang mag-look good. Ready ka na bang ma-feel ang high-end hair experience like a star? Kapit lang dahil i-reveal ko na! Nahirapan akong maghanap ng barbero na makakagupit ng gusto kong gupit. Inaaral ko siya para ako magtuturo kung ano yung gusto kong mangyari. So, sa proseso ng pag-aaral ko, na-inlove ako dun sa pagugupit. Dito na niya naisipang magtayo ng sariling barbershop. Actually, yung sukat noon is for one-seater lang. Pero pinagkasya ko siya 2 upuan para makater lang yung mga clients. Ang pwede nating matikmang pie, hindi na lang pizza, buko at egg pie dahil ang Cesar Sisters nakaisip ng bagong pakulo sa nakasanayan nating pie. Simple lang ang ingredients pero ang lasa painalo. Sinisimulan muna sa paggawa ng filling o palaman. Magigisa muna ng sibuyas na puti. Saka ilalagay ang mushroom o kabute, patatas at iba't ibang pampalasa para ma-achieve ang creamy taste ng pie. Titimplahan ng creamy tomato sauce. Angat din ang lasa ng bell pepper na hindi tinitipid. Halu-haluin lang hanggang maluto ang lahat ng sahog. Kailangan palamigin muna ang palaman bago ilagay sa dough. Then, top it with cheese,
Mas marami, mas masarap. Saka ipato ang top layer ng dough para makover ang pie. Isa lang ito sa oven sa loob ng 1 oras. And there you have it! Luto na ang creamy mushroom and potato pie. Ang negosyo ng Cesar Siblings, nagsimula na sumali sila sa Christmas Bazaar noong nakaraang taon. Nagkausap-usap na kami na, sige, join na tayo. Try lang natin. Mostly talaga, nagustuhan talaga nila lahat yung pies. And then, doon na kami nakuha ng mga loyal customers namin. Since December yon, ang daming nag-order sa amin for Christmas, ganyan. So, mga ginamit na nila for potluck, for handaan. Yung pinaka-puhunan lang namin, for ingredients lang talaga. Kasi meron naman kaming mga gamit sa bahay. So, 3,000 lang talaga yung nilabas namin na pera. Dahil maganda ang pagtanggap ng mga unang nakatikim, itinuloy nila ang negosyo. Si Jay ang nakatoka sa cooking at baking, hobby na minana niya mula sa kanilang mami. Noon ay may catering business daw ang kanilang ina bago nag-migrate sa Canada kasama ng kanilang daddy at kuya. Kaya kahit tumigil na sa food business si mami, the legacy lives on, ika nga. Yung naging marketing strategy namin is through social media talaga. Nataon din kasi na yung isa naming sister, food content creator siya. So before kami mag-business, nagka-idea na kami sa kanya kung paano ba yung pagmamarket online. Kaya mula December nung nakaraang taon, nagtuloy-tuloy na ang pag-asenso ng kanilang negosyo. Nitong Enero lang daw sila nagpagawa ng commissary o mas malaking lutuan. Eventually, nag-earn na kami from the business and lahat ng kinita din namin, unti-unti, nakakuha na kami ng freezer, tapos nagkaroon na rin kami nitong dedicated kitchen. So, mas smooth na yung flow ng business. Yung production namin, mas malaking batch na. Pagpasok naman ng Pebrero, kumuha na sila ng mga makakatuwang sa pagluluto at pag-aasikaso ng orders. Gumaan man ang trabaho, ang bawat isa may kanya-kanya pa ring toka. Kabisado namin yung kung saan magaling yung bawat isa. Ako yung nag-handle ng back office namin, tsaka accounting. Then sister ko, si Ate J, at tsaka yung isa pa naming sister, sila talaga yung baking. So, mahilig silang magluto, sila yung nag-R&D, sila nag-experiment kung ano yung mga bagong flavors na kailangan ilabas. And then yung other sister pa namin na food content creator, siya sa marketing. So yun, para talagang yung delegation ng tasks, parang for us na talaga kasi may kanya-kanya kaming mga strengths. Dahil hindi araw-araw Pasko, tuwing low season, may inilalabas silang bago. Tulad na lang ng pagpapakilala ng bagong variants ng savory pies. Bukod sa creamy mushroom and potato, meron na rin silang creamy chicken and potato at beef picadillo. Pati ang food vloggers, hindi na rin nagpahuli sa pagtikim ng kanilang mga savory pies. Yung crust, hindi siya matigas. From top to bottom na crust, masarap. Malinamnam kasi beef tsaka hindi tinipid. Kita nyo naman yung palaman niya. Ang isang malaking pie na may sukat na 13 inches at para sa 8 katao, nagkakahalaga ng 1,399 pesos. Due to public demand, naglabas din sila ng mas maliliit na pies na pang 2 hanggang 3 tao. May size naman itong 7.5 inches na for sharing pa rin at good for 2 to 3 persons. Nung mga regular months, para makabawi pa rin, kasi may mga months talaga na mahina eh. Doon kami nagagawa ng mga promotion, tapos doon kami nagbo-boost para mas maraming ma-reach na potential na customers. Dito nila naisip ang paandar na 3 petite pies for only 1,499 pesos na may iba't ibang flavors. Iba-ibang variants ng savory pies nila. Meron din para naman sa dessert lovers. Ang pinagsamang brownie at cookie ginawa na ring pie. Presenting their very own cookie pie and brookie pie. Chocolate chip cookie with pie crust on top ang cookie pie, habang triple chocolate brownie cookie with pie crust on top naman ang brookie pie. Nasa 499 pesos hanggang 549 pesos ang 4 na piraso nito. At 699 pesos to 749 pesos naman ang 6 pieces. May bagong product kami na ilo-launch soon, which is the cheese pocket pies. So sa isang box, may 4 na cheese pocket pies. Yung price ng isang box, so 4 na cheese pocket pies na yun, it's 549. That's 4 flavors na yung laman. Ang never-ending innovation nila sa negosyo ang dahilan kaya ang kita, paisabog din.
In a month, kumikita naman kami ng 6 figures. Actually, lahat ng nakikita natin dito sa kitchen, lahat yun galing katasnan ng pricing. At kung tatanungin daw sila kung paano ang hatian nila sa kita, huwag kayong mag-alala dahil hating kapatid din. Pero malaking porsyento pa rin ng kanilang monthly income, ibinabalik din sa negosyo para mas mapalago ito. Plano nila na makapagtayo ng physical store next year para mas marami pa ang maabot ng fighting. Sister Goldsharn? Make sure na tama yung costing nyo. Kasi sa business talaga, kailangan sisiguraduhin nyo na kumikita kayo and hindi malulugi. Talagang magsipag. Pag mataas yung sales, magsipag. Kapag naman mababa yung sales, kasi hindi naman laging maraming benta, mas doblehin yung sipag. Kasi hindi din kusang lalapit yung customer sa inyo. Kailangan mong ilapit yung produkto mo sa kanila and believe in your product. Ang magkakapatid nagtutulungan kapag may problema, magkasama hanggang pagtanda, magkasosyo rin sa pag-abot ng mga pangarap. Yeah, Sir James, may gagawin akong pelikula called Green Bones. Dapat mas malinis. Mas malinis na look. Ang action prince and modern hero look ni Ruru Madrid. Ang good boy vibe ni Mavi Legaspi. Ang pang-model na arrive ni Daniel Matsunaga. O ang hot papa na aura ni Adrian Alandi. Pangarap niyo rin bang ma-achieve ang hairstyle ng mga sikat na personalidad? Achieve daw yan sa tulong ng isa namang celebrity barbero. Papapogi points. Kailangan kasi na maganda yung projection mo sa patient na well-groomed ka at maayos. It also builds up sa confidence ng tao na kaya po nilang mag-look good. Ready ka na bang ma-feel ang high-end hair experience like a star? Kapit lang dahil i-reveal ko na. Nahirapan akong maghanap ng barbero na makakagupit ng gusto kong gupit. Inaaral ko siya para ako magtuturo kung ano yung gusto kong mangyari. So, sa proseso ng pag-aaral ko, na-inlove ako dun sa paggugupit. Dito na niya naisipang magtayo ng sariling barbershop. Actually, yung sukat nun is for one-seater lang. Pero pinagkasya ko siyang 2 upuan para makater lang yung mga clients. Ito yung first mid- and to high-end barbershop sa Mindoro. Dahil bago sa pinasok na negosyo, marami ang hindi naniwala sa kanyang galing. Iniisip ko lang na part ng process yung may struggles, magtatawanan ka. Pero ginamit ko yon as challenge din sa akin para mapatunayan ko na itong pangarap ko may patutunguhan. Kailangan mong haircut is makakatulong para mag-elongate yung face. Dahil sa mga post ni James sa social media, may nagbukas na mga oportunidad. Kinontak ako ni Kuya Jun Sunga. Bali, bayaw siya ni Daniel Matsunaga. So, nakita niya yung mga contents ko, natuwa siya, nakitaan daw niya ng potential. So sabi niya, punta ka dito sa Manila. Hindi raw inakala ni James na maraming customer sa Maynila ang gustong magpagupit sa kanya. Undergraduate si James sa kursong marketing. Pinasok niya ang pagiging real estate agent para matustusan ang kanyang pamilya. Nakikitara kami, namasukan ako sa tiyuhin ko. Doon ako natuto na hubog. So doon ko na-build yung skill ko. Kasi sa sales din siya, tinuruan niya rin ako pagdating sa sales. Para mas lalong mapahusay ang kanyang style sa panggugupit, nag-aral siya online sa OP Barber World Academy at Hair in Motion Academy na pareho nakabase sa United Kingdom. Gusto mong mag-grow sa kahit anong industry, napakahalaga na professional ka. Actually, hindi lang ikaw yung magbe-benefit doon, kundi yung mga clients mo rin. Ngayon, meron ng 5 branch si James at may 10 nang nag-franchise ng kanyang negosyo at di iyan kwentong barbero lang. Sa pag-angat ng industry, umangat din yung pamumuhay namin mga barbero. And nakatulong din sa mga client kasi nakakuha sila ng high quality service. Let's go! Ayan! Tipuno! Welcome po, Ma'am Susan. Hi, James! Hello po. Wow, ito na yung sikat na sikat. Ang nasa likod ng bagong look ni Ruru Madrid. Yes po. Thank you po. Oh, siya, tama na ang chika. Itur mo na nga ako sa barbershop mo, James. So ito po, 4-seater siya. Meron po tayong shampoo bed dito. Yung po mga gamit natin, sterilize po natin siya. Bago siya gamitin. Every morning po yan. Ay, parang ano ba ito? Industrial? Industrial po siya. Yeah. Parang masculine po ang datingan. At you invest on lighting din, ha? Mahalaga din po sa amin yung aesthetic ng shop eh. Para yung vibes po, maganda yung maging vibes para sa mga clients. Kita ko mga gamit mo parang mga mahalin. So ang price po niya is nagre-range po ng 30,000. Ito lang? Patas po. Opo. Isang to? Yes po.
Andito na tayo sa exciting part. Galawang barbero muna ako. Best effort ito dahil talaga naman first time ko yung kasarili ko. Hindi ko magupitan kahit bangs lang. Pero syempre, I'm sure naman maganda lalabas dito dahil si James nandiyan dyan. Kaya ano ba unang-unang dapat gagawin niyo? As a stylist artist po, first step po natin is to build rapport with the client. Suggest ka ba? Yes po, bali, yun na po yung second step natin, which is the proper consultation and assessment. Paano yun? Tatanong po muna natin siya, Brother Darren, anong plano mo? Yung gupit ko is low taper tapos fringe sa taas. 3 points po kasi tinitingnan. Ano? We have the forehead area. Kung malapad ang noo mo, gano'n. Oo. Then cheekbones. Mataas ang cheekbone mo, gano'n. And then yung jaw niya. Mahaba-baba, gano'n. And then jawline lang po. Jawline na lang. Tingnan natin yung... Ngayon po, ang isasuggest ko sa kanya is medyo tight natin yung side kasi ngayon sobrang bulky niya. Tapos check din natin yung hairline niya. So ngayon po, selection natin yung side, gupitin natin itong side. Sige, James. So bali, ang hawak po natin is parang mahawak lang po kayo ng remote ng TV. Relax lang. Hindi po nakaganto. Nakalapat? Lapat. Okay. Tatakot ako, baka ako yung kamay ko Ay, hindi naman. Ay! Sundaran, pasensya ka na, ha? Ay! Okay, yan. Kilay na po niya yun. Tatanggal niya. Ayun! Tapos, ayan na. Di mo naman, pati paghawak ng gunting, aaralin Tapos, ang kailangan gagalaw lang po itong ito lang. Isang blade lang. Yan. Yan, ganyan lang. Okay. Tapos gagawin na po kayo. Ganon? So, bali lalagay nyo na po muna yung supply. Ganyan. Tapos gugupitin. Gumagamit si James ng finger razor para sa texture ng buhok. At pagkatapos ng gupitan, gagawin ng hair singeing gamit ang apoy para matanggal ang mga maliliit na buhok. Gagamitan ng hair diffuser para ma-achieve ang voluminous wave o curly hair. Drop nyo po sa kamay. Tapos i-scrunch Ang bango! Ganyan. Yan. Yan. And here's the final look! Masasabi mo sa gupit mo, yan ba yung look na gusto mo ma-achieve? Nakuha naman po yung gusto kong look. Ano, James? Pwede na ba ako maging lady barber? Pero kayo po, madali kayo matututo kasi confident po kayo. Ginawa niyo po siya. Yung pinakagusto ko dito yung mga fades nila, quality talaga. Tapos yung pinakagusto ko rin yung consultation kasi mas sinasabi nila kung ano yung mas bagay sa face shape mo. Satisfied po ako for the price. Overall po, na-achieve naman po nung barber yung gusto kong gupit. Dati, sapat lang daw ang kinikita ni James. Ngayon, pumapalo na raw ng 350,000 pesos kada buwan ang kita niya sa panggugupit. Umabot sa 70,000 pesos ang ipinuhunan niya sa negosyo, pero sa loob lang ng 6 na buwan, nabawi na raw agad ni James ang inilabas na puhunan. So yung competition dito, iba compared sa province namin. Ang kagandahan lang, nakamit ako ng tamang mga tao, tamang mga partners na nakatulong din sa akin. Sa mga gustong masubukan ng celebrity hairstyle, carry mula 280 hanggang 750 pesos with free consultation. Meron din silang iba't ibang package, depende sa gusto. Pwede may kasamang hair treatment, rinse at hot and cold towel finish. May hair products din si James na ibinebenta sa kanyang barbershops. By appointment kung si James mismo ang gugupit sa inyo. Pwedeng home service o sa kanyang branch na malapit sa iyo. At huwag namang ma-OP ang girls, pwede nyo rin ma-experience ang hairstyling ni James. Bukod sa social media, dapat daw pagtuunan ng pansin ang personal branding ng customer. So ngayon kung tinrabaho mo yung personal branding mo, yung overall package mo, yun yung magdadala sa'yo ng sobrang lahat. Tinutulungan namin yung mga clients na ma-reach yung better version of themselves. Sumasali rin si James sa iba't ibang International Barber Expo. Dahil sa galing na ibinubuhos ni James sa kanyang trabaho, napili siya bilang WAPRO Southeast Asia Ambassador 2023 at Hair in Motion Global Ambassador. Ibinabahagi ni James ang kanyang mga natututunan at kaalaman sa iba. Gusto ko kasi sa pag-angat ko, aangat din kami lahat. Siguro doon ko rin nakita yung purpose ko na makatulong sa iba. Gamit ang gunting at suklay, nakapundar si James ng sasakyan at meron na rin siyang buy and sell business. Carry na rin niyang itour ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Hindi lang sapat yung execution. Kailangan gawin mo siya consistently. Expect natin na yung journey sa kahit anong bagay na malaki, laging rough yan. And gamitin nating inspiration yung family natin, yung mga taong naniniwala sa atin. Konting gupit, konting styling, ang negosyong tinututukan at laging nile-level up, magiging celebrity sa pag-asenso.
Ang teamwork na magkakapatid ng Cesar ang main ingredient ng tagumpay ng kanilang pie business at ang kanilang bonus ay ang bonding nila sa pagpapalago nito. Lahat ng bagay ay natututuhan. Iyan ang mantra ni James, kaya kahit walang alam sa paggugupit noon, nag-aral at nagsumikap siya para makamit ang tagumpay na patuloy niyang tinatamasa ngayon. Kakaiba at simple, binago ni Faye at Ann ang traditional na Christmas tree at dahil sa simpleng idea na ito, nabago rin ang takbo ng kanilang negosyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.